sa Red Sea noong June 12, 2024. Sa opisyal na pakinag ng DFA, sinabi nitong gagawin ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat upang masiguro ang kaligtasan ng Filipino crew na sakay ng naturang na vessel at masiguro na makakamit nila ang hustisya. Hinimok naman ng DFA ang human member states upang protektahan ang karapatang pantao ng mga seafarers. Iginit naman ng DFA na mananatiling matatag ang DFA at ang pamahalaan na sisiguraduhin ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng mga Filipino seafarers sa buong mundo. Oo, ikaw na. Pecha ito. Samantala, pinatitiyak sa Kamara ang kaligtasan sa tirahan at trabaho ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait. Ito'y kasunod ng nangyaring sunog sa nasabing bansa kung saan 3 sa mga nasawi ang mga Pinoy. Umaasa ang isang kongresista sa mabilis na aksyon at tulong mula sa ating embahada sa mga naiwang pamilya ng mga pumanaw na OFW. Narito ang report ni Milky Rigonar. Dapat ang nangyayari ang ating embahada ang kaligtasan sa tirahan at pangalagaan ng mga overseas Filipino workers sa mga bansang pinaglilingkuran. Ito ang basyon ito ng OFW Party List Representative Marisa Magsimo sa paglalakay ng 3 OFW sa nakakasundot sa Makaang Residential Building sa Manila, Kuwait. May ulat na kritikal naman ang tumbusyon ng 2 pang OFW. Ang Magsimo umaasa siya ng mabilis na aksyon at tulong mula sa ating embahada sa Kuwait at ang pulibigay ng tulong sa pamilya ng mga pumanaw na OFW mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Ito pa ang tuanak ang tulong medikal sa mga nasa critical na kondisyon at ang pansamantalang matitirahan ng mga kababayang biktima ng sunog. At ilan ng Magsimo, dapat iyakin na ating mga embahada, konsulado at migrant workers offices sa ating mga kabayan na ang mga napipiling tirahan sa kanilang mga host countries ay sumasailalim sa sapat na safety checks. Ang angkop na impormasyon sa Building Safety Checklist sa bawat host country ay makatutulong sa ating mga OFW, lalo na sa mga unang beses pa lang na naninirahan sa abroad para masiguro ang kanilang kaligtasan. Para sa MBC TV Network News, ako si Nilpro Dulan, sama-sama tayo, Pilipino. Niyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang paglangkit sa Surigao del Sur kaninang 5:45 ng umaga. Ayon sa PHETS, naramdaman ang intensity 2 na pagyanig sa Bislig City, Surigao del Sur. Hala na, Ang yumanig. na may lalim na 10 kilometro. Pinawi naman ang pangamba ng aftershocks habang wala ang inaasahang pinsala matapos ang nangyaring lindol. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update ngayong payday Friday, June 14, 2024. Tulad po ng nabanggit kahapon, bagamat mahina, muling nagbabalik ang hangin habagat kaya naman asahan ngayong araw ang maulan na panahon sa western section ng Pilipinas. Ilan sa mga uulanin ng habagat ay ang Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Samantala, umiiral naman ng ridge or extension is a high pressure area sa eastern sections ng Luzon at Visayas. Kaya naman mainit at maalinsangang panahon pa rin ang nararanasan sa nasabing mga lugar. Sa nalalaging bahagi ng ating bansa, asahan naman ng fair weather condition na may sa pulang ng isolated rains lalo na sa hapon at sa gabi. Sa lagay naman ng ating temperatura sa mga inisyodan sa bansa, mainit na 36 degrees Celsius ang maximum forecast sa bahagi na Tagadarat. Sa areas naman ng Puerto Princesa, Metro Cebu at Zamboanga, maglalagong init mula 25 to 32 degrees Celsius. Habang dito sa Kamaynilaan, posibleng pumalo sa mainit ng 34 degrees Celsius. Ang init ng tanghali. Batay naman sa pinakuling pagtaya ng Pag-asa over the weekend, inaasang lalakas ang ridge ng high pressure area at itutulak nito ang habagat palayo na kalupaan. Kaya naman yung weekend time out po muna tayo sa tag-ulan dahil buod. Kakaranas ng mainit na panahon na may chance para ng localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Pero dito sa Metro Manila ang temperatura ay maglalaro mula 26 to 34 degrees Celsius hanggang sa darating na minutes. Samantala, bibigyan ng araw ng 6:26 ng gabi. Enjoy the rest of your Friday at magbabalik po ng tayong as always. Happy long weekend po sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan nating mga Muslim. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sa
Sama-sama tayo, Pilipinas. Highlight today in Metro. Nasampulan ng Metropolitan Manila Development Authority sa isang clearing operation ang ilang sasakyan sa C4 Road sa lungsod ng Malabon. Ilan sa mga natiketan ng otoridad ay ang mga motoristang walang helmet at nakasuot lang ng tsinelas habang bumabiyahe. Ang mga pangyayari sa nasabing operasyon tinutukan ni Edwin Duque. 10 sasakyan na nakaparada sa kumbahan ng Sibor Road sa Kanyang Malabon ang nasaktuhan ng NMDA sa itinasang clearing operation ngayong umaga. Kabilang sa mga kinikita ay ang mga motorsiklo na nakaparada sa lugar at walang mga helmet at nakatsinelas. Katuwang ang PSTMO sa Malabon ang disiplina sa ilalim ng one-way ticketing system. Una lagi naman siya ng PSTMO at ng NMDA na araw-araw na nila itong clearing operation sa mga mabuhay na yung pagbigyang pagkaluwanan ang kalsada bago kung may sinasawang konstruksyon ng BPSDM sa kaban ng Sibor Road sa Pangurang Lumugas. Kasabay ng clearing operation,